Ang pinakamasakit na laban ay yung alam mong tapos na siya. Pero ikaw nandito pa rin. Umaasa sa mga alaalang matagal nang nilibing ng panahon. Ilang beses mo na bang tinanong ang sarili mo ng ganito? Bakit siya parang okay na pero ako hindi pa rin? Bakit ako pa rin yung nakakulong sa eksena namin kahit matagal na siyang lumabas? Alam mo yung pakiramdam na parang iniwan ka sa gitna ng pelikula habang yung bida, siya, lumipat na sa ibang script? Yung tipong ikaw pa rin yung nagre-replay ng mga eksenang kayo. Kahit siya may bagong trailer na, ganyan talaga. Kapag ayaw na niya pero mahal mo pa rin, hindi lang puso mo ang sugatan, pati ego mo, pride mo, at paniniwala mo sa sarili. Pero ngayong gabi, hindi tayo iiyak. Hindi tayo magmumukmok. Pag-uusapan natin kung paano tinatrato ng mga stoic ang ganitong klaseng sakit. Yung sakit na walang gamot kundi pagtanggap. Ang problema sa atin, mga taong nagmamahal ng sobra, ay hindi natin agad natatanggap na tapos na. Ang isip natin, gusto ng logic, pero ang puso gusto ng illusion. At sa pagitan ng dalawang yan tayo ang nasasaktan. Naalala mo ba yung panahon na una kang iniwasan niya? Hindi siya biglang nawala, unti-unti. Nagsimula sa delayed replies tapos naging seen, hanggang sa tuluyan na lang siyang naglaho na parang hindi ka kailanman naging bahagi ng kwento niya. At ikaw? Naging alipin ng baka babalik siya. Baka kailangan lang niya ng space. Baka ako talaga pero hindi lang ngayon. Pero alam mo ba ang totoo? Yung baka ay lason yan sa kaluluwa. Dahil habang umaasa ka sa baka, hindi ka makausad. Habang pinanghahawakan mo ang alaala, hindi mo napapansin. Sarili mo na pala ang binibitawan mo. Sabi ng mga Stoic philosophers tulad ni Epictetus, hindi mo kontrolado ang mga bagay sa labas ng sarili mo. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Ibig sabihin kung ayaw na niya, hindi mo tungkulin na pilitin. Ang tungkulin mo tanggapin, at yan ang pinakamasakit. Pero pinakamalakas na desisyon na magagawa mo. Totoo, mahirap tanggapin. Lalo na kung lahat ng lugar paalala niya. Yung kanto ng coffee shop kung saan kayo unang nagkatinginan. Yung tugtog na parang sinulat ng langit para sa inyong dalawa. At yung simpleng kulay ng damit niya na kahit sa mall binabalik-balikan ng mata mo. Kapag ayaw na niya pero mahal mo pa rin. Para kang nalulunod sa alaala na ikaw mismo ang humahawak sa leeg mo. Ikaw ang bumibitaw pero ayaw mong huminga. Bakit? Kasi nasanay kang nandyan siya. Nasanay kang may kachat gabi-gabi, may tawag bago matulog, may ingat ka tuwing umaga. At ngayong wala na yon, parang hindi mo nakilala ang mundo. Pero ang stoic mindset, hindi tinatakas ang sakit. Hindi rin ito nagpapanggap na okay. Ang stoic mindset humaharap sa sakit, kalmado pero matatag. Sabi ni Marcus Aurelius, kapag may nawala sa iyo, isipin mo, hindi mo yon pag-aari, pinahiram lang. At sa totoo lang, ganyan din sa relasyon. Hindi mo siya pag-aari, pinahiram lang siya ng oras sa buhay mo para may matutunan ka. At kapag tapos na ang leksyon, ibabalik mo siya kahit masakit. Parang libro lang yan, bro. Hindi mo pwedeng i-keep forever yung pahina. Dahil kung hindi mo isasara ang kabanata, hindi mo mabubuksan ang susunod. May mga taong parang kandila. Habang pinapainit ka nila, unti-unti silang nauubos. At minsan bago mo pa maramdaman ang liwanag, patay na sila. Tapos ikaw, naiwan sa dilim, may tinunaw na kandila. At may puso mong ayaw pang magpatay ng apoy. Pero isipin mo to, hindi naman problema ang kandila na naubos. Problema yung ayaw mong buksan ng ilaw. Sa Stoicism, tinuturo nila na ang pagdurusa ay hindi galing sa nangyari, kundi sa interpretasyon mo sa nangyari. Ang sakit ay realidad pero ang pagkapit, choice mo na yan. Kaya tanungin mo sarili mo, sino ba talaga ang nanakit sa akin? Siya ba? O ako na ayaw tumigil magmahal sa taong ayaw na sa akin? Ouch, di ba? Pero doon nagsisimula ang galing mo. Kapag tinamaan ka ng katotohanan at pinili mong tumayo, hindi para maghabol, kundi para gumaling. Sa panahon ngayon, parang napakadali na ng closure. Isang unfollow, isang block at tapos na. Pero sa totoo lang, hindi naman yun totoong closure. Dahil kahit block mo siya, kung araw-araw mo pa rin siyang tinitingnan sa fake account mo, hindi ka pa rin malaya. At yung mga nagpo-post ng self-love pero secretly umaasa pa rin na mababasa niya, alam mo kung sino ka. Alam mo yung "this time I'm choosing myself" caption mo? Pero deep inside, gusto mo lang maramdaman niya na siya pa rin dahilan ng lahat. Yan ang reality ng modern love. Puro flex pero puno ng sugat. At sa mundong ganito, kung saan lahat nagmamadali mag-move on, ang stoic ay naiiba. Hindi siya nagpapanggap na okay. Hindi rin siya nagpapasikat ng healing era. Tahimik lang siya pero matibay.
Pinagdadaanan niya lahat, pero hindi siya tinatablan ng awa. Isipin mo ito. Kung minahal mo siya ng totoo, dapat handa ka ring mawala siya ng totoo. Dahil kung kaya mong magmahal, dapat kaya mo ring tumanggap. Hindi lahat ng nararamdaman kailangan sundin. Minsan, kailangan mong pumili. Hindi kung sino ang mahal mo, kundi kung sino ang magiging kapayapaan mo. Sabi nga sa Stoicism, kung kaya mong tanggapin ang pagkawala ng isang bagay, wala nang makakabihag sa iyo. At doon nagsisimula ang kalayaan. Alam kong hindi madali, dahil minsan kahit buong lohika mo nagsasabing move on, yung puso mo. Parang batang ayaw bitawan ng laruan kahit sira na. Pero ang tunay na maturity ay hindi kung gaano mo katagal magmahal, kundi kung gaano mo kayang tanggapin na hindi lahat ng minamahal mo ay para sa iyo. Ang stoic mindset ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagiging marunong pumili kung saan mo ilalagay ang emosyon mo. Hindi ito pagtakbo sa sakit. Ito ay pagharap, pag-amin at pagbitaw ng may dangal. Ngayon baka tanong mo, paano ko sisimulan yung pagtanggap? Simple. Sa bawat umaga sabihin mo sa sarili mo, wala akong kontrol sa nararamdaman niya, pero may kontrol ako sa kung paano ko itutuloy ang buhay ko. Ilagay mo sa isip mo. Hindi mo kailangang kalimutan siya para gumaling. Kailangan mo lang patawarin ang sarili mo dahil minahal mo ang maling tao ng totoo. Dahil minsan ang pinakamalalim na stoic move ay hindi ang pagiging matigas, kundi ang pagtanggap na nasaktan ka at ang pagpili pa ring magmahal muli, pero this time, sa sarili mo muna. Ang stoic ay hindi takot magmahal, pero marunong bumitaw kapag oras na. At yan ang tunay na kapayapaan. Yung hindi mo kailangang kalimutan ang nakaraan dahil kaya mong harapin ang ngayon nang hindi na nasasaktan. Alam mo kung ano ang tunay na irony? Yung araw na natanggap mong wala na siya, doon mo lang mararamdaman ang tunay na kalayaan. Hindi mo napansin, pero ilang buwan mo nang paulit-ulit ginagawa to. Tinitingnan mo yung chatbox niyo kahit alam mong huling message mo pa rin yung ingat ka. Binabalikan mo yung lumang pictures, yung mga video call screenshots, yung mga tinig niya na naiwan sa boses mo. At bawat beses na ginagawa mo yun, parang sinasaksak mo ulit ang sarili mo. Hindi mo nakikita na ikaw na lang ang gumuguhit ng sugat na dapat sana ay naghilom na. Pero ngayon titigil tayo. Hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil gusto mo nang matutong mahalin ang sarili mo nang higit sa pagkapit sa kanya. At doon papasok ang stoic mindset, yung pananahimik ng puso kahit magulo ang emosyon. Yung pagtanggap na hindi mo pwedeng ipilit ang taong ayaw na. Pero pwede mong ipilit ang pagbangon mo. Ang problema sa atin kapag iniwan, hindi lang naman yung pagkawala ng tao, kundi yung pagkawala ng routine, ng security at ng identity. Dahil sa totoo lang, hindi lang siya ang nawala. Nawala rin yung ikaw na umiikot sa kanya. Kapag ayaw na niya pero mahal mo pa rin, ang tendency ay maghanap ka ng paraan para manatiling konektado. Kahit sa illusion lang, nagpe-pretend kang okay. Nagpo-post ka ng healing quotes pero yung captions mo may patama pa rin. Nagpapakita ka na masaya pero gabi-gabi. Tahimik kang umiiyak sa unan. At ang masakit, walang nakakakita niyan. Kasi lahat ng tao sa labas, akala okay ka na. Pero ikaw gising pa rin sa 3 AM iniisip kung anong mali mo. Sabi nga ni Seneca, isa sa mga stoic masters, ang pinakamalaking hadlang sa kalayaan ay ang pagkapit sa mga bagay na hindi mo na dapat hawakan. Kaya ang tanong, bakit mo pa rin hawak yung bagay na matagal nang kumawala sa'yo? Sige, pag-usapan natin yung totoo. Hindi mo pa rin siya mabitawan kasi natatakot kang mawalan. At ang nakakatakot na parte, hindi lang siya ang ayaw mong mawala, kundi yung pakiramdam ng pagiging mahal. Nasasanay tayo sa validation, sa good morning love. Sa share ingat ka babe, sa pakiramdam na may naghihintay sa'yo tuwing gabi. Kaya kapag nawala yon parang nawalan ka ng parte ng pagkatao mo. Pero alam mo ba kung anong sinasabi ng stoic tungkol dyan? Sabi nila, ang isang tao na umaasa sa iba para sa kaligayahan ay parang alipin ng emosyon. Kapag ganyan, hindi mo na pag-aari ang sarili mo, pag-aari ka na ng attachment mo. Gusto mo ng totoo? Yung mahal mo pa rin siya ay hindi laging pagmamahal. Minsan, ego na lang yan. Ego na ayaw tanggapin na hindi na ikaw ang pinili. Ego na gustong patunayan na ikaw pa rin dapat. Pero sa stoicism, hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng ibang tao. Ang halaga mo galing sa kung paano mo hinaharap ang pagkawala. Parang cellphone na naluma na, kahit sira na. Ayaw mong palitan kasi andun lahat ng memories. Mga pictures, chat, voice notes. Pero habang ayaw mong mag-upgrade, hindi mo napapansin na bumabagal na yung system mo. Naglalag na, naghahang na at minsan nagsu-shutdown pa. Ganon din sa puso. Kung ayaw mong alisin ang luma,
hindi mo mapapasok ang bago, at hindi mo kailangang maghanap agad ng kapalit. Ang kailangan mo ay update, hindi rebound. Ang Stoic Way ay hindi takasan ng sakit sa pamamagitan ng distraction. Hindi ito new love to forget old love. Ito ay self-mastery to understand love. Dahil kapag naintindihan mo kung saan ka nasaktan, doon ka lang tunay na naghilom. Totoo, mahal mo pa rin siya. At hindi mo kailangang ikahiya yan. Hindi nakakahiya magmahal ng totoo. Ang nakakahiya ay kung ikaw mismo ang umaabuso sa puso mo. Dahil mahal mo siya, binigay mo lahat. Pero ngayong ayaw na niya. Ang tunay na stoic mindset ay hindi paghihiganti, hindi pagpapanggap, kundi pagtanggap. Natapos na ang papel niya sa kwento mo. Parang isang nobela lang. Hindi lahat ng karakter ay forever nandyan. May mga aalis, may mga babalik, pero lahat sila may ginampan ng purpose. At minsan ang purpose ng isa ay turuan kang magmahal ng hindi masisira. Ang kalaban mo na ngayon ay hindi siya, kundi yung utak mong ayaw tumigil mag-replay ng mga alaala, na kahit wala na hinahanap pa rin, na kahit tapos na, sinusubukang ayusin pa rin, kahit wala na siyang gustong sabihin, ikaw pa rin ang naghahanap ng meaning sa bawat katahimikan. Alam mo yung linya sa Stoicism na ang sakit ay sandali lang, pero ang pagkapit ay pinipili mo? Tama yon. Hindi mo kontrolado kung aalis siya, pero kontrolado mo kung ilang gabi mo pa iiyak dahil doon. At kung tutuusin hindi mo siya nawala, binalik lang sa kanya ng mundo yung sarili niya. At ikaw binigyan ng pagkakataon na makilala ulit ang sarili mo nang wala siya. Ngayon, paano maghilom ng Stoic Way? Una, kilalanin mo ang sakit mo pero huwag mong gawing identity. Hindi ka iniwan. Ikaw ay binigyan ng pagkakataong magsimula ulit. Hindi ka bigo. Ikaw ay binigyan ng leksyon na hindi lahat ng gusto mo kailangan mo. Pangalawa, mag-observe, hindi mag-react. Kapag may nakakita kang post niya, huwag agad mag-scroll ng profile. Tingnan mo lang at isipin mo, ayan siya, buhay pa rin siya, pero buhay din ako. Tapos move on, walang drama, walang patama. Pangatlo, limitahan mo ang mga triggers mo. Tanggalin mo yung mga kanta, lugar, chat at mga what-ifs. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil matalino ka. Sabi nga sa Stoicism, ang marunong umiwas ay hindi mahina. Siya ang marunong magligtas sa sarili. At panghuli, alalahanin mo, ang tunay na paghilom ay hindi nakikita sa bagong relasyon, kundi sa bagong mindset. Isipin mo ang sarili mo bilang tasa. Punong-puno ka ng emosyon, sakit, galit, pag-asa, pangungulila. Gusto mong uminom ng bagong kape, bagong simula. Pero paano mo malalasahan kung hindi mo muna ibubuhos yung luma? Ang Stoic Way ay hindi paglalagay ng bagong laman agad, kundi paglinis ng tasa. Tanggalin mo lahat ng natira kahit mapait, kasi dun lang makakapasok ang bago. Kapag handa ka na ulit. Maraming tao ngayon akala nila healed na sila kasi may bago na silang karelasyon. Pero sa totoo lang, hindi nila minamahal yung bago. Ginagamit lang nila yon para kalimutan yung luma. Ang Stoic mindset ay kabaligtaran niyan. Hindi mo kailangang magmadali sa bagong tao. Ang kailangan mo ay matutong magpakalbo sa damdamin. Putulin mo lahat, linisin mo lahat, at hayaang tumubo ulit ng natural. Kasi kung dadalhin mo yung sugat mo sa panibagong tao, ang mangyayari, siya ang madudungisan ng dugo ng nakaraan. Gusto mo ng simple stoic exercise? Eto gawin mo. Step 1. Tuwing mararamdaman mong gusto mo siyang kausapin, huminga ng malalim at sabihin sa isip mo, hindi ko kontrolado ang desisyon niya. Pero kontrolado ko kung paano ko aalagaan ang sarili ko. Ulitin mo yon hanggang mawala yung urge. Step 2. Ilista mo lahat ng natutunan mo mula sa kanya. Hindi para balikan siya, kundi para magpasalamat sa leksyon. Dahil kahit sa sakit, may wisdom. Step 3. Gamitin mo ang energy ng what if bilang fuel para sa what's next. Sa halip na tanungin kung babalik ba siya, tanungin mo kung anong gagawin mo para bumalik ang sigla mo. Step 4. Practice detachment. Kapag may alaala kang sumulpot, huwag mong itaboy. Pero huwag mo ring yakapin. Tingnan mo lang. Hayaan mo siyang dumaan tulad ng ulap sa langit. Yan ang stoic art of letting go. Hindi mo kailangan maging bato para mag-move on. Kailangan mo lang maging tulad ng ilog, tumatanggap ng ulan. Pero tuloy pa rin ang agos. Kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi siya titigil. Hindi siya bumabalik sa pinanggalingan. Dahil alam niyang doon siya lulubog. Ganon din ang stoic. Hindi niya tinitigasan ang puso para hindi masaktan. Pinapalakas niya ang isip para mas maintindihan kung bakit siya nasaktan. At kapag naintindihan mo na, hindi mo na kailangang magalit, maghabol, o magpanggap. Kasi alam mong ang lahat, kahit ang pag-alis niya, ay parte ng growth mo. Kapag ayaw na niya pero mahal mo pa rin,
Ang tunay na stoic move ay hindi tanong na, bakit siya umalis? Kundi tanong na ano ang tinuturo nito sa akin? Dahil minsan, hindi mo kailangang makuha ang closure mula sa kanya. Kailangan mo lang makuha ang closure mula sa sarili mo. At yung closure na yon, nagsisimula sa 3 salitang kay hirap bitawan, pero kay ganda pakinggan. Tama na ako. Hindi dahil napagod ka lang, kundi dahil pinili mong maging payapa kaysa maging habol. At sa Stoicism, yan ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal, yung kaya mong tanggapin na mahal mo siya. Pero mas mahal mo na ang sarili mong kapayapaan. Sino ang mas malakas? Yung nakipaglaban o yung tumigil sa laban na alam niyang hindi na siya kailangan doon? Ang Stoic hindi sumusuko. Marunong lang siyang umalis sa giyerang wala ng karapatang labanan. Dahil minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang tahimik na pagtalikod. Darating ang araw na hindi mo na siya gustong balikan, hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil natutunan mong mahalin ang katahimikan na iniwan niya. Kung nasa punto ka ng buhay mo ngayon na parang hindi ka makausad, lagi mong sinasabi sa sarili mo, kaya ko to, pero pag uwi mo, tahimik kang umiiyak. Eto, para sa'yo to. Kapag ayaw na niya pero mahal mo pa rin, minsan pakiramdam mo ikaw ang talo. Bakit? Kasi siya nakangiti, may bagong buhay, may bagong mundo. At ikaw nakatingin pa rin sa lumang larawan. Umaasang maririnig mo ulit yung tawa niya. Pero dito nagkakamali ang karamihan. Akala mo talo ka kasi naiwan ka. Pero sa totoo lang, ikaw ang binigyan ng pagkakataong matuto ng mas malalim. Ang problema kasi sa puso ng taong nagmamahal ng sobra, hindi niya alam kung kailan siya titigil. Pag tinanong mo, bakit mo pa rin siya mahal kahit wala na siya? Ang sagot, kasi totoo ako. Pero minsan, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Totoo pa ba ako sa sarili ko kung sinasaktan ko na to para lang manatiling totoo sa kanya? Yes, ang delikado. Yung pagmamahal na naging pagpapahirap. Yung mahal ko pa rin siya na naging dahilan para hindi mo mahalin ang sarili mo. Yung gabi-gabi mong iniisip kung babalik pa siya. Habang unti-unti kang nauupo sa sariling pag-asa. Sa Stoicism, tinatawag yan na attachment suffering. Ang sakit na galing sa pagkapit sa mga bagay na hindi mo na kontrolado. At sabi ni Marcus Aurelius, ang isang kaluluwang nakakabit sa nakaraan ay hindi kailanman magiging malaya sa kasalukuyan. Kaya habang umaasa ka pa, hindi mo napapansin na hinaharangan mo ang pintuan ng bagong kapayapaan. Parang hinahayaan mong nakasara ang bintana kahit matagal nang wala yung bagyo. Isipin mo sarili mo bilang saranggola. Noong una siya yung tali na nagpapalipad sa'yo. Siya yung dahilan bakit umaangat ka, bakit masaya ka. Pero ngayon naputol na yung tali. At pakiramdam mo mahuhulog ka. Pero ang hindi mo alam, ang saranggola, kahit mawala ang tali, kaya pa ring sumabay sa hangin. Kung marunong siyang mag-adjust, ganun ka rin. Hindi mo kailangan ng tali para lumipad ulit. Kailangan mo lang matutong sumabay sa ihip ng pagbabago. Sa panahon ngayon, napakadaling maligaw. May mga app, may mga talking stage, may mga almost. Pero kapag nasaktan, parang ang hirap bumalik sa dati. Kasi hindi lang tao ang nawala, kundi tiwala. At alam mo kung ano ang pinaka nakakapagod? Yung paulit-ulit kang nagre-replay ng what if sa isip mo. What if ako yung pinili niya? What if mas naging patient ako? What if ako pa rin pala talaga? Pero sabi ng Stoics, ang what if ay illusion. Dahil walang what if sa realidad, meron lang what is. At kung ano ang what is ngayon, ayaw na niya tapos na kayo at buhay pa rin ang mundo. Karamihan sa mga sugatan, ang una nilang gustong gawin ay magpatawad sa iba. Pero ang nakakalimutan nila, ang unang dapat mong patawarin ay ang sarili mo. Patawarin mo sarili mo kasi nagstay ka. Kahit alam mong paalis na siya. Patawarin mo sarili mo kasi umasa ka sa mga baka. Kahit wala ng dahilan. At higit sa lahat, patawarin mo sarili mo dahil minahal mo siya ng sobra kahit hindi mo pa kaya mahalin ang sarili mo noon. Yan ang Stoic forgiveness. Hindi para sa kanya, kundi para sa kapayapaan mo. Hindi mo kailangan ang sorry niya. Dahil ikaw mismo ang sagot sa sariling sugat mo. Bakit nga ba natatakot tayong mag-move on? Kasi akala natin, kapag nag-move on tayo, nawawala na yung pagmamahal. Pero sa totoo lang, moving on doesn't erase love. It refines it. Kapag nag-move on ka, hindi mo tinatanggal ang pagmamahal. Tinatanggal mo lang yung attachment na sumisira sa iyo. Dahil pwedeng mahal mo pa rin siya, pero hindi mo na kailangan habulin. Sabi ni Epictetus, ang kalayaan ay hindi sa kawalan ng emosyon, kundi sa kakayahang piliin kung kanino mo ibibigay ang emosyon mo. At yan ang Stoic move. Mastery over emotion, not suppression of it. Ang puso mo ay parang ilog.
Laging dumadaloy, laging buhay. Pero minsan may batong humaharang, siya yon. At habang pinipilit mong itulak yung bato, mas lalong nababara ang daloy mo. Hanggang sa matutunan mong hindi mo kailangang tanggalin ang bato. Kailangan mo lang hayaang dumaloy ulit ang tubig sa paligid nito. Kasi sa dulo yung bato mawawasak din sa agos ng panahon. Ganon din sa sakit, huwag mong piliting kalimutan agad. Hayaan mong ang oras at karunungan ang magpakalma sa daloy ng puso mo. Ngayon, paano mo mababawi ang sarili mo ng stoic way? Maging obserbador, hindi biktima. Imbes na itanong bakit ako, tanungin mo ano ang natutunan ko. Lahat ng sakit ay leksyon. At kapag nakita mo ang aral sa likod ng sugat, doon mo mararamdaman ang wisdom ng stoicism. 2. Ibalik ang focus sa sarili. Mag-ehersisyo. Magbasa, magtrabaho. Hindi para ipakita sa kanya na okay ka, kundi para ipaalala sa sarili mo na kaya mo talaga kahit wala siya. 3. Piliin ang kapayapaan kaysa validation. Hindi mo kailangang i-post, hindi mo kailangang ipaliwanag. Ang tunay na healing ay tahimik. Walang filter, walang audience. Ikaw lang at ang katahimikan mo. 4. Practice amor fati. Ang stoic concept ng love your fate. Ibig sabihin, tanggapin mo hindi lang ang maganda, kundi pati ang masakit. Mahal mo pa rin siya? Oo. Pero mas mahal mo na ngayon ang tinuro ng sakit na yon. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi mo mararating tong level ng katatagan. Sa mundo ngayon, lahat gustong ipakita na naka-move on na ako. Mga glow-up posts, mga travel pics, mga quotes na may patama. Pero ang stoic healing ay kabaligtaran nun. Tahimik, disente, walang ingay. Hindi mo kailangang ipakita na okay ka. Kasi kung totoo kang okay, hindi mo kailangang sabihin. Minsan ang pinakamalakas na statement ay yung wala kang sinasabi. Yung scene na may dignidad. Yung unfollow na walang galit. Yung pag-alis mo. Pero hindi mo kailangang magpaalam. Eto gawin mo tuwing gabi bago matulog. Isulat sa papel ang 3 bagay. 1. Ano ang pinakamasakit na naramdaman ko ngayon? 2. Ano ang natutunan ko mula doon? 3. Ano ang gagawin ko bukas para mas maging payapa ako? Paulit-ulitin mo to. Kasi sa stoicism, hindi sapat ang alam mo. Kailangan ipamuhay mo. Isipin mo ang puso mo bilang hardin. Noong dumating siya, nagtanim siya ng bulaklak. Pero nang umalis siya, iniwan niyang may damo. Ang damo? Yan yung mga alaala, sakit, galit. Kung gusto mong muling mamulaklak ang hardin mo, hindi mo kailangang hintayin siyang bumalik. Kailangan mo lang linisin ulit ang lupa, tubigan ulit ng pag-asa, at hayaang ang bagong araw ang magpatubo ng panibagong bulaklak, hindi para sa kanya kundi para sa sarili mo. Sabi ni Seneca, ang pagkawala ng minamahal ay hindi kaparusahan kundi paalala na walang bagay sa mundo ang sa atin talaga. At kapag natutunan mong tanggapin yan, hindi ka na matatakot sa pagkawala. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil alam mong kahit ano ang mawala, hindi mo kailanman mawawala ang pag-ibig mo sa sarili mo. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi si kayo ang dapat mong iligtas. Ikaw mismo, kapag ayaw na niya pero mahal mo pa rin, pwedeng piliin mong manatiling sugatan o piliin mong maghilom ng may karangalan. Hindi mo kailangang kalimutan lahat ng nangyari. Pwede mong dalhin yung alaala, pero hindi mo kailangang bitbitin yung sakit. Dahil sa stoicism, hindi mo kailangang iwasan ang emosyon, kailangan mo lang itong disiplinahin. Ang tunay na stoic lover ay hindi yung hindi nasasaktan, kundi yung nasaktan pero marunong umusad ng may dignidad. Kaya kung nandito ka ngayon, nakikinig, humihinga at nagmamahal pa rin, ibig sabihin hindi natalo ang puso mo. Nabali lang pero hindi nabura. Heto ang payo ng isang stoic sa taong mahal pa rin yung ayaw na 1. Tanggapin na hindi lahat ng mahal ay panghabang buhay. 2. Patawarin mo sarili mo sa mga beses na kumapit ka. 3. Pag-aralan mo kung anong uri ng pagmamahal ang gusto mong ibigay sa susunod, yung hindi na self-destructive. 4. Pumili ng katahimikan kaysa habulan. Fiber. Manahimik hindi dahil wala ka nang masasabi, kundi dahil hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo kailangang kalimutan ang taong minahal mo. Kailangan mo lang tanggapin na minsan, ang pagmamahal ay dumarating para turuan ka, hindi para manatili. At kung darating ang araw na maramdaman mong payapa ka na, ngumiti ka lang at sabihin, salamat, dahil kahit sandali lang naging parte ka ng paglalakbay ko. Pero ngayon ako na muna. Sa stoicism, ang pag-ibig ay hindi laban na kailangan mong manalo. Ito ay aral na kailangan mong maramdaman.